Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay wala tayo sa site, sa mga pabahay. At tayo po'y magkikwentuhan ngayon tungkol dun sa mga comment ng mga kaibigan natin sa ating comment section. Dahil napakarami hong mga nagko-comment at ang comment po nila ay papaano daw ba makaka-avail sa pabahay po ng gobyerno. Okay, so yun po yung pag-uusapan natin at sasagutin natin. And then sana makakuha po kayo ng kunting idea dito sa kwentuhan natin regarding po kung paano po kayo makaka-avail sa pabahay po ng gobyerno. Okay, so marami hong pabahay po ang gobyerno, no? At meron po silang target na beneficiary. So katulad doon nung sa INITS A, yung target to ng pabahay yun ng INITS A, yun po ay para ho doon sa mga informal settler o mga nakatira sa squatter area. So yun po yung target ho nila. Pangalawa, yung DSUD naman po, yung DSUD office o department na siya pa rin ng gobyerno, ang target naman po nilang mga beneficiary, yun naman po yung mga nangungupahan, mga minimum wage earner at low income. So doon ho kayo mag-a-apply. Pangatlo, pabahay naman ho para sa mga empleyado ho ng gobyerno. Meron hong pabahay para sa mga empleyado po ng gobyerno. Pang-apat, pabahay naman ho para sa mga kababayan po nating OFW. So may pabahay din ho sa mga OFW. Panglima, pabahay ho ng mga local government o ng LGU po ninyo. So yung LGU po ninyo, yung minsan, yung ibang LGU, nagpapatayo ho sila ng pabahay para sa mga constituent nila o yung mga kababayan ho nila na nakatira ho sa squatter area. Meron pong mga LGU po ganun. Katulad ho nung sa Manila, no? Yung pinatayo ni Isko Moreno na pabahay para doon sa mga nakatira sa squatter area like yung sa Tondo, sa Baseco ba yun? So yung pinagawang bahay ho ni Isko Moreno, no? Nung siya po'y mayor ho ng City of Manila. So iba po yun. Yun po ay direct mismo doon sa LGU po ng Manila. So yung ibang LGU may mga ganung project na nagpapatayo ho sila ng pabahay sa lugar po nila. Pero hindi po under doon sa INITSA, sa DSUD at saka pabahay ng mga empleyado ng gobyerno at sa pabahay ho ng OFW. Kasi yung pabahay ho para doon sa informal settler na through INITSA at saka sa DSUD, ang pabahay ho para sa mga empleyado at ang pabahay po para sa mga OFW. Ito po ay proyekto ng national government. No? So yung nangangalaga doon, sila po yung nagpapagawa nun. Pero maliban po doon sa local, na meron po silang pinapatayo. So under naman po yun ng local ng LGU po. So yun po yung mga pabahay. At syempre, meron nga po silang target. No? Yun po yung nasabi ko sa inyo. Para sa mga informal settler, para sa minimum wage earner, at nangungupahan, at para sa mga empleyado ng gobyerno, and then para ho sa OFW. Okay, yun. Pag-usapan na natin yung mga tanong ng mga kaibigan natin sa ating comment section na, ayun nga, yung tanong po nila, papaano ba daw po makakaabil sa pabahay po ng gobyerno? Okay, so yun. Para ho makaabil ho kayo sa pabahay ng gobyerno, sa INITSA ito yung usapan natin. Bali dalawa yung ibibigay ko po sa inyong option para doon sa paano makakaabil yung hindi ho OFW at hindi po empleyado ng gobyerno. Ang pag-usapan ho natin, yung tungkol dun sa mga nakatira sa squatter area at yung mga nangungupahan at minimum wage earner po yung topic ho natin dito sa ating kwentuhan. Okay, ang unang kwentuhan ho natin tungkol dun sa mga informal settler o mga nakatira sa squatter area. Para makaabil ho sa pabahay po ng gobyerno, kailangan nakatira kayo sa squatter area. Pangalawa, kailangan po tatamaan ho ng proyekto
yung lugar ho ninyo, proyekto ng gobyerno, no, ng national government, yung lugar ho ninyo para maka-avail po kayo ng pabahay ng gobyerno. Pangalawa, kung kayo po ay nasa front area na, so ibig sabihin, yung mga kalamidad o kung ano man sakuna, yung natural calamity na nangyayari doon sa lugar, kung baga prone na kayo doon, hindi na kayo safe na tumira doon sa lugar na yon, makaka-avail ho kayo o i-relocate ho kayo ng gobyerno. So yun po yung isa pa. Pangalawa, yung mga nasunugan, no? Mga nasunugan na hindi na ho pinababalik dun sa lugar kung saan nasunog yung bahay nila at inire-relocate na lang ho sa mga pabahay ng gobyerno. Yun po yung siguro pinaka tawag dito, bang magandang tawag diyan, requirements o ano para ma-relocate ka. Kasi ang pinag-usapan natin dito, papaano maka-avail ng pabahay ng gobyerno. So para nga maka-avail, through NHA, yung kwentuhan natin, dalawa yung sasagutin natin. Ito yung through NHA, yung pinag-uusapan. Yung mga nabanggit ko na kung tatamaan kayo ng proyekto ng national project, so i-relocate kayo sa pabahay ng gobyerno, sila ho yung magsasabi po sa inyo na i-relocate ho namin kayo. Yung local agent, yung LGU, and then yung NHA, magtatay up po yan, kakausapin ng ano yung LGU, ang NHA na itong mga taon to ay kailangan na ma-relocate sa mga pabahay kasi hindi na sila safe, and then tatamaan sila ng proyekto ng gobyerno or nasunugan sila, kaya kailangan na ho silang ma-relocate sa mga pabahay ho ng gobyerno. Through NHA po yun, Kung voluntary naman, no, na mag-apply kayo sa NHA, ayaw ko pong i-advise na mag-voluntary kayo, pumunta sa opisina ng NHA, and then mag-apply po kayo doon at gagawa kayo ng letter of intent bakit kailangan mabigyan ho kayo ng pabahay po ng NHA o ng gobyerno. Kasi marami na ho tayong ginawang video, wala pa hong nag-comment sa ating comment section na sila po ay voluntary na nagpunta sa NHA office at nag-apply ho doon ng pabahay na sila po ay nabigyan. Pero meron na hong nag-comment sa atin sa ating comment section, isa sa mga kaibigan natin, at sabi niya, nagpunta ho siya sa NHA, nag-inquire, at yun sa kasamaang palad, ay hindi na po sila nag-entertain para doon sa mga voluntary pupunta sa NHA para mag-apply para sa pabahay ng gobyerno. Ang ini-entertain na lang ho nila ay yung mga OFW na mag-apply sa pabahay po ng NHA. So yun, nakuha ba o nasagot ko ba na yung ating katanungan kung papaano po ba kayo makaka-appeal sa pabahay? So yun yung isa na, ano ba, requirements ba? Basta kasi kung hindi ho sasabihin ng LGU ninyo na i-relocate to kayo dun sa pabahay, tie up with NHA sa pabahay ng gobyerno, hindi ho kayo ma-relocate o hindi ho kayo makaka-avail ng pabahay. So kaya, stay lang ho muna kayo doon kung saan po kayo nakatira. So yun po yung masasabi ko na sagot kung papaano ho kayo makaka-avail sa pabahay ng gobyerno. Kung hindi ho sinasabi ng LGU at saka ng NHA na i-relocate ho kayo sa pabahay ng gobyerno, ay hindi po kayo ma-relocate. So kulit ko, no, paulit-ulit. So inaano ko lang mo sa inyo kasi parang yun nga, yung mga wala pang nag-voluntary nag-apply sa NHA na nagsabi o nag-comment o nakapanood o baka wala lang nakakapanood sa mga video natin na sila po ay voluntary nagpunta sa NHA, nag-apply at sila po ay naka-avail ng pabahay ng gobyerno. Kaya ayaw ko pong i-advise yun na pumunta kayo sa NHA, magsulat kayo, sabihin ninyo kung bakit kayo po ay kailangan mabigyan ng pabahay po ng gobyerno kung kayo po ay nakatira sa squatter area. Kasi parang walas masyadong chance. Ang malaking chance na mai-relocate po kayo sa pabahay kapag sinabihan po kayo ng LGU at saka ng NHA na kayo po ay i-relocate. So makaka-avail ho kayo ng pabahay po ng gobyerno or ng NHA.
So yun, yung unang kwentuhan natin. So yung tungkol naman po ito doon sa mga nakatira sa informal settler o yung mga nakatira sa squatter, yung mga squatter area. Okay, pangalawa, yung kwentuhan naman natin ngayon, sasagutin naman natin yung mga nangungupahan, low income, at minimum wage earner. Papaano ho ba sila makakabil? Kasi kung hindi ho kayo nakatira sa squatter area at hindi ho kayo naapektuhan ng mga nabanggit ko, proyekto ng gobyerno, hindi na safe na tumira dun sa lugar na yon, nasunugan kayo, hindi ho kayo makakaabil sa pabahayo ng NHA. Kasi ang target lang ho nila, yung mga taga-squatter area o yung informal settler para ma-relocate doon sa pabahayo ng gobyerno. Through NHA yun ha. Ito na yung sa mga nangungupahan, low income, tsaka minimum wage earner. So yung minimum wage earner, o pwede ho kayo mag-apply para makaabil ho kayo ng pabahayo ng gobyerno through DSUD naman po. So sila po yung humahawak para ho doon sa mga nangungupahan, low income, and then minimum wage earner. So yun naman po yung target nila na beneficiary o beneficiaryo. So nakakabulol na. So yun po yung target naman ho ng DSUD office or department na ahinsya pa rin ho ng gobyerno. So doon ho kayo mag-a-apply. So bali magkaiba po yung NHA at DSUD, dalawang ahinsya yan, dalawang departamento po yan. So yung informal settler, NHA, so sila po yung nakakaabil sa pabahayo ng gobyerno yun through NHA. Coordinated po ng LGU. Kung walang sinasabing LGU na i-relocate na kayo, malabo kayong makaabil ng pabahayo ng gobyerno. Through NHA ito, yung mga informal settler ha, pinag-usapan natin. So kung wala akong sinabing ganun, stay lang kayo doon kung saan po kayo nakatira. Ito naman sa DSUD naman pinag-usapan natin, kayo po mismo ang mag-a-apply sa opisina nila doon sa pabahayo. So ang target naman po noon ay yung mga nangungupahan, mga minimum wage earner, at low income. So yun naman po yung target ho nung pabahay naman po na yun sa True DSUD. So bali dalawa ho yan, dalawang ahensya. Okay, so sana nasagot ko yung inyo pong mga katanungan sa ating comment section na papaano ba maka-avail ng pabahay po ng gobyerno. At sana nabigyan ko kayo ng konting idea kung papaano nga ba makaka-avail sa pabahayo ng gobyerno. At yun po ang naisip kong sagot sa mga katanungan ninyo kung papaano makaka-avail. Kasi para sa akin, makaka-avail ho itong mga informal settler through NHA kapag sila po i-relocate na ho ng gobyerno. Kung hindi ho sila sinasabihan, hindi ho sila ini-inform, i-relocate ho sila, para sa akin, malabo silang makaabil ng pabahayo ng gobyerno through NHA. Kasi nga, ayaw kong i-advise na pumunta kayo ng NHA, mag-apply kayo doon, sabihin ninyo yung gagawa lang kayo ng letter of intent na bakit kailangan makaabilo kayo sa pabahayo ng gobyerno. Kasi parang hindi ganun ka-effective yung ganung senaryo. Mas epektibo talaga pagka sinabihan na ho kayo na i-relocate na ho namin kayo sa pabahay. Meron hong mas mabilis na i-relocate na kagad kapag naapektuhan na ng sunog, naapektuhan na ho ng tawag dito, ng proyekto ng gobyerno. So mabilis po yung nagiging proseso. Yung hindi naman matagal pa na ina-advise pa lang sila, minsan inaabutan po ng taon para makaabil. So yung sa DSUD, kung may mga bahay na hong nakatayo, napatayo na yung DSUD department or office, na ahinsya pa rin ng gobyerno, mag-apply ho kayo doon sa kanila, mag-inquire ho kayo sa kanila kung ano po yung mga requirements. Dahil sa ngayon, hindi ko pa po alam kung ano yung requirements. Ang alam ko pa lang ho, na yung mga nangungupahan at minimum wage earner low income, ay po pwedeng mag-apply sa pabayo ng gobyerno sa pamamagitan ng DSUD office or department na ahinsya po ng gobyerno. So, bali dalawa yan. Dalawang ahensya ho yun.
Kaya magtataka kayo na lahat ng Pilipino ay ginagawa ng paraan ng gobyerno na parang sa ganun magkabahay po talaga. At syempre, meron ng mga target na beneficiary o beneficiaryo. Ayun nga po yung mga taga-squatter area at mga nangungupahan, minimum wage earner. Syempre, yung nga sinabi ko, yung mga empleyado ng gobyerno may pabahay din po sa kanila. OFW may pabahay din po sa kanila. So magkakaiba po yun. Kung para sa OFW na pabahay na yun, para sa OFW lang po yun. Kung para sa empleyado ng gobyerno na pabahay po yun, para lang mo sa empleyado ng gobyerno po yun. So hindi yung makaka-avail yung mga nakatira sa informal settler, yung mga minimum wage earner, doon sa pabahay ng empleyado ng gobyerno at pabahay ng OFW. Doon naman sa pabahay ng LGU. So yun po, ang target nila, siyempre, yung mga kababayan nilang informal settler. No? Parang ang nangyayari nun on-site. On-site nila kasi mismo doon sa lugar nila, nagpapatayo sila ng bahay at yung mga tawag dito, constituent nila o yung mga kababayan natin doon sa isang bayan na nakatira sa informal settler, sila po yung na-relocate doon sa ginagawang pabahay po ng LGU. O, iba po yun. Iba po yun sa NHA, iba po yun sa DSUD, iba po yun ha. Magkaiba po yun. Okay? So, ibang proyekto rin ho yun. So, mismo yung local, no? Yung LGU mismo, yung nagpatayo ng pabahay na yun. So yun, sana nakapulutan nyo ng kunting aral at sana nasagot ko ng maayos yung inyo pong katanungan kung papaano po tayo makaka-avail ng pabahay po ng gobyerno. At syempre, nagpapasalamat po ako sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, maglalambing lang po ako sa inyo kapag nadaan po sa inyong wall, yung video po natin na to, nagre-request po ako sa inyo na kung po pwede po sana ay pakisubscribe po ninyo yung ating YouTube channel para mas marami pa tayong maging content regarding sa pabahay po ng gobyerno. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nasagot ko ng maayos yung inyo pong mga katanungan kung paano makaka-avail sa pabahay ng gobyerno. Kung hindi man ho, so tao lang ako, hindi po ako perfecto. Ilagay nyo na lang sa comment section yung mga comment ninyo at opinion ninyo sa naging sagot ko sa mga katanungan ninyo kung paano tayo makaka-avail sa pabahay po ng gobyerno. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Go na po tayo.